Irma Ildefonso. Alfonso. Setting po ngayon sa mga social media, yung nagganap na tensyon na nangyayari ng Tuesday. Ano po ba yung pinagmulan po nito? Yes. Kasi talaga nung Tuesday, wala kami noon. Nandun kami sa kababaihan ng Maynila Anniversary. May nag-message lang kay Konsehal JTV na itatakal daw yung budget at ipapasa that very day. So kahit hindi pa talagang tapos yung sa kababaihan, sumugod na kami sa konseho, sa session. Kaya nung dumating kami, ako, mas nauna pa sa akin si JTV, nagsasalita na siya noon. So, narinig ko nga na totoo nga yung nag-message na ipapasa daw ang budget. Kasi nakagawian na sa City Council. Ako, matagal na akong konsehal. Like for 21 years konsehal ako. And never before na nangyari to. Na ipinapasa ang budget without even having budget hearing, committee hearing. Kasi, paano namin malalaman kung ano yung nilalaman ng budget na yun? And the copy was even given to us that very day, nung dumating lang kami. Paano namin mapag-aaralan ang budget? Ang budget is napaka-importante sa lungsod ng Maynila. Diyan nakasalalay yung kabuhayan, di ba? Yung mga susunod na mga proyekto ng administrasyon na dadating sa susunod na taon. Kaya napaka-importante mo na dapat pag-usapan at dapat sa presensya ng mga department heads na present. Kaya nagkakaroon ng budget hearing dapat. Kasi pagtatanggol nila yung nilagay nilang budget doon kung ano. Meron ako isang part na nakita nung binigay ng papel, katulad sa Gat Andres, binawasan ng napakalaking halaga yung budget. Binawasan sa susunod na taon. Hindi ba, ngayon nga hindi makabangon ang Gat Andres. Laging walang gamot, laging walang reagent para sa mga blood chem at even the other tests, wala sila. Tapos babawasan mo pa yung budget. So, saan nilagay? Yun ang tanong lang naman namin. Gusto lang namin malinaw. Hindi namin hinaharangan ng budget. Importante yan Pero dapat nasa tamang proseso. Katulad ng sinabi ko nung session namin, hindi tama ang proseso na ginawa. Actually, walang prosesong ginawa Nire-railroad talaga nila. That very day, papasa mo ang budget na worth 25 billion. So, saan mapupunta yun? Di ba? At paano mo i-defend yun kung sakaling magkaaberya? Sabi ni Konsehal Philip, importante daw na maipasa. Kaya daw, legal naman ang pagpapasa. Dahil nag-issue si Mayora ng executive order na pwede naman niyang gawin yun kung urgent yung matter. Sabi ko, urgent na ipasa ang budget? Ang budget, pwedeng gasahin lang yan sa January. Anong urgent doon? From that day hanggang January, is that urgent? Is that what you call it urgent? Hindi, di ba? Hindi mo naman magagasta kayo yun o bukas Kahit na sabihin niya na para sa taong bayan, pinakamagandang budget daw, sabi ni Konsehal Philip Lacuna. Nandun na kami, maganda talaga ang budget. Para sa taong bayan, dadagdagan ang sweldo ang mga empleyado. Yung mga seniors, dadagdagan din, pati PWD, pati solo parent, pati mga estudyante, magkakaroon din. Maganda, di ba? Oo, maganda. Pero, kahit na gano'n pa siya kaganda, bawat sentimo ng budget na yan, kahit na maganda pa siya, questionable siya. Para sa aming grupo. Kasi never before talaga na nangyari ito. Kaya nga sabi ko, nandun ako para sa taong bayan. Yun naman pala. At alam nyo na nangangailangan ng taong bayan. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Sabi mo nga, may magandang budget na ipapasa. Bakit hindi nung nakaraang taon? O nung isa pang taon? Para hindi naghihitahos ang tao. At hindi naghahanap. Di ba? Bakit ngayon lang? The timing is really very questionable too. Kaya yun ang aming hindi namin tinututulan o hinaharangan ang pagpasa ng budget. Dapat lang nasa tamang proseso. Dapat alam kung saan mapupunta ang bawat sentimo ng budget na to. Kasi pera ng bayan yan Hindi naman namin pera yan O hindi naman. Hindi pera yun ng bayan. Pera ng taong bayan yan na kailangan gastahin ng tama at naaayon sa batas. Yun lang ang sa amin. Ano po sa tingin niyo, bakit po minadali ang budget po?
Hindi nga namin malaman, yun ang tanong namin. Bakit minamadali ninyo? Ano ang urgent doon? Hindi nyo naman magagalaw yan eh. January nyo pa yan magagalaw eh. Kasi budget yan ng 2025. Hindi nyo magagalaw ngayon yan. So anong urgent doon? Bakit nyo minamadali? Ano na isang buwan, 2 buwan? Di ba? Kasi usually October, ano na kami ng budget hearing. Iniimbitahan natin department heads na tackle, siguro for a day, 5 departamento, ganun talaga ang usual na ginagawa. Ngayon nga lang nagkaganyan sa tinagal-tagal kong konsehal. Bakit? Yung din ang tanong namin, bakit? Saan nyo gagamitin at nangangailangan kayo? Diba? Opo. Pero tanong ko lang po, Konsi, sinabi po ba nila kung saan nga, bakit kailangan na agad? Kailangan daw ng taong bayan. No, so nung tatanungin na namin, ayaw nilang sumagot. Hindi sumasagot yung committee chairperson. Tinanong namin bakit? Why the urgency? When you cannot even touch that budget, not until 2025. Diba? Ayaw sagutin ng tanong Wala kami magagawa. So, sila lang nakakaalam kung bakit nila nire-roll. Kasi they have the number. Kaya talaga maipapasa nila yun. Maipapasa at maipapasa. Hindi ho ba Konsi, parang po yun, panggigipit yun, kasi wala man lang abiso po sa inyo. Yun nga ang aming punto pa. Hindi naman lang kami inabisuhan. Sa batas natin, kailangan meron kaming abiso. Opo. Dahil kami naman konsehal pa rin. Nahalal na konsehal, di ba? Kailangan may abiso yan, tamang abiso. Kahit day before, tsaka bigyan nyo kami ng kopya. Bibigyan nyo kami ng kopya sa oras mismo na yun. Di ba? On the spot. Pero ba naman ganun? Parang hindi po na-review. Wala nga sa tamang proseso Baga gipit na gipit po sa oras na parang pipirma na lang. Oo, ipapasa na lang na ganun, pagdaka. Hindi naman tama yun, kahit naman siguro sino ang tanungin. Kaya ngayon pinapalabas nila na kami daw ay humaharang sa budget. Hindi namin na hangad na harangin ang budget. Ang hangad lang namin yung tamang proseso at malaman namin kung saan mapupunta ultimo sentimo na pera ng taong bayan. Hindi ba tama lang naman yun? May karapatan kaming malaman yun. At may karapatan din ang taong bayan na malaman yun. Di ba? At ngayon po, Konsi, may karapatan din talagang yung malaman talaga ng lahat kung ano nga yung sitwasyon na nangyayari dito. Hindi yun basta kaguluhan. Kasi syempre, i-assert namin yung right namin. I-assert namin what we believe is right. Di ba? Kaya nagkakagulo. Kasi pinipili nila yung mali. Kaya yun. Kasi matanong ko lang po, may kinalaman po ba si Yorme Isko Moreno dahil sa pag-iiwalay din po ng mga partido rin po? Sa ngayon, sa mga talakayin namin sa City Council, walang kinalaman si Isko Moreno. Yan sa amin lang na mga nakaupong konsehal, si Vice Mayor, si Mayor, dahil kami yung nasa administrasyon ngayon. So, walang kinalaman si Isko Moreno sa lahat ng nangyayari. Tanong na kasi mga viewers din po kasi. Oo, walang kinalaman si Isko dyan. At hindi nga siya nagko-comment tungkol dyan Hindi, wala siya kinalaman. Yun sarili namin paniniwala. Ang tagal ko ng konsehal tagal na rin ni JTV ng konsehal, di ba? Marami sa amin matagal na konsehal. Kaya alam namin kung anong tama at mali. At kung anong dapat at hindi. So, Konsi, ang pinaglalaban nyo lang dito is yung boses ng nasasakupan nyo po. Yung pong nasasakupan nyo pong distrito. Opo. Hindi, bilang kabuuan na. Hindi kabuuan. lang Distrito 1, kundi kabuuan, buong Maynila. Like from districts 1 to 6 na yan. Kasi pag naman naupo kami sa City Council, although I represent District 1, konsehal pa rin kami ng buong Maynila. So whatever law that we pass or whatever legislation we make, yun para sa kabuuan ng Maynila, not only for my district. Konsi, tanong ko lang po, dati po ba, nung last year, magkano po ba yung budget? Ang budget namin, isa ko pang sinabi yan, 23.3 billion na hindi naman na-realize. Alam niyo, ang daming kulang.
Tapos dinagdagan pa nila ng 25 billion, ng 1.7 billion ang dinagdag nila. Kasi ang total is 25 billion. Paano marirealize yan? Isang taon, hindi mo na-realize eh. Nung pang nakaraang taon, may kakulangan din. Hindi rin na-realize. Tapos ngayon, dadagdagan nyo pa ng 1.7 billion. How will you go about it? Diba? Ang daming shortage eh. Kaya nga nakalate yung mga hindi nabibigay yung allowances ng mga estudyante, di ba? Ang mga seniors din, napaka-late din. Ang daming kakulangan. Dahil sa kakulangan sa budget. Hindi nila na-realize yung 23.3 billion. Tapos ngayon dadagdagan mo at minamadali mo, ano naman yun? Di ba? And lastly po, message po sa ating mga kababayan. Mga kababayan na nakikinig ngayon at nanonood, siguro ang nangyayari po sa City Council ay hindi basta lang kaguluhan. Ito po ay paglalaban sa karapatan ng bawat isa, sa karapatan ng bawat Manileño. Kaya kami po ay tumatayong fiscalizer. Like, gusto namin na talagang nasa tama ang lahat ng bagay. Wala pong kinalaman ang politika namin na hinaharap. Wala pong kinalaman ang sino man. Yung po ay sarili-sarili naming opinion. Sa tagal ko na pong konsehal, alam ko na maraming mali sa mga pangyayari ngayon, kahit noong pang mga nakaraang araw. Katulad nung session na hindi rin namin alam na ginanap while we were on recess, yun ay isang malaki na namang pagkakamali. Yung pagtanggal sa committee namin na hindi namin alam, yung ayaw kaming kilalanin na minorya, dahil minority na kami, nung pumampi kami kay Isko Moreno. Doon lang naman pumapasok si Isko Moreno. Nung pumampi kami sa kanya, natanggal na kami. Sila ay nagtanggal sa amin. Pero syempre, para naman hindi masyadong kahiya-hiya, nung pumasok na kami, tapos na recess, nalaman namin na naganap yun, at nakapag-elect na rin sila ng minority at majority, without even us knowing it. Pinaglalaban namin yun, hindi pa rin kami pinipindahan. Just because they have the numbers, lahat nangyayari. Yung po ngayon ang politika sa Maynila. Kaya siguro po, kayo na po ang huhusga kung sino ang tama at mali at kung sino ang nasa lugar at wala. Ang sa amin lang po, pinaglalaban namin kung ano ang dapat, kung ano ang tama, kung ano ang legal. Salamat. Thank you po. Maraming salamat po, Consi. Thank you.